Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Nandito sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, pag-usapan po natin ang isa pang malaking laban na mangyayari this weekend. Yes mga kaibigan, dream weekend ito para sa ating mga fellow boxing fans, sapagkat hindi lamang mangyayari ang malaking bakbakan sa super middleweight division sa pagitan ni Canelo Alvarez at Terence Crawford, abay dyan sa Japan. Isang laban para sa undisputed junior featherweight championship ang mangyayari din sa pagitan ng defending champion na si Naoya the Monster Inoue at ang challenger na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan. Ating i-breakdown ang labang ito, ang significance, ang strengths and weaknesses ng mga nasabing boksingero, because this could be a scene stealer mga kaibigan. Kapwa magaling na boksingero itong si Inoue at si Akhmadaliev. Marami nagsasabi na si Akhmadaliev ang maaaring magbigay ng pinakamahirap na laban para sa The Monster Inoue. Lahat ng yan, pag-usapan natin, himayin natin dito sa Boxer Shorts. At bilang tugon sa inyong mga request, mga kapwa ko, fellow boxing fans, narito ang ating paspasang analisiya sa malaking laban na mangyayari dyan sa junior featherweight division. Tampok ang undisputed champion Naoya the Monster Inoue at ang challenger, dating world champion mula Uzbekistan, si Murodjon MJ Akhmadaliev. Disclaimer o konting paliwanag lamang sa mga bago sa channel na ito. Hindi po tayo narito para i-predict o sabihin ng diretsahan kung sino mananalo sa nasabing laban. Hindi po natin ugali yan. Ang ating tanging hangarin every time we break down a fight ay sabihin sa inyo kung gaano kaimportante ang laban, anong kalakasan at kahinaan ng mga boksingero, yung mga intangibles na hindi natin nakikita na maaaring magdikta sa resulta ng laban. Yan po ang ating tahanging hangarin para magkaroon kayo ng gabay sa pag-appreciate sa big fight. Kung gusto nyo malaman ng diretsahan kung sino mananalo nang wala na analisiya, lagi kong sinasabi, pumunta na lamang kayo sa Quiapo at gamit ang tarot card, sasabihin ng mga tao doon kung sino mananalo. Wala nang analisiya and you can forget about this channel. But if you are a real boxing fan, and you are objective, gusto mong malaman ano ba dapat kong tingnan sa labang ito sa dalawang boksingero, then welcome sa ating simpleng primer ng Inoue versus Akhmadaliev. Ano ang importansya ng labang ito? Number 1, tampok nito ang all 4 belts, WBC, WBA, WBO, IBF, all 4 belts ng junior featherweight o 122-pound division. Lahat yan na itataya ng defending world champion na si Naoya the Monster Inoue. That's one good reason sapagkat undisputed fight po ito. Pangalawa, Inoue is considered one of the best pound-for-pound boxers in boxing today. At kapag ganyan ang iyong kategorya, always looking forward ang mga boxing fans sa tuwing ikay aakyat sa lona. Now, ikatlo na rason mga kaibigan, marami naniniwala na si Murodjon Akhmadaliev ay hindi ordinaryong challenger, that he will give Naoya Inoue the toughest fight of his career. Maring talunin pa o i-upset ni Murodjon Akhmadaliev itong si Naoya Inoue sapagkat dati rin siyang world champion at may taglay na kakayahan din sa ibabaw ng lona. He is no ordinary challenger sa tingin ng mga boxing fans. Yan po ang kahalagahan ng nasabing laban sa pagitan ni Inoue at ni Akhmadaliev. Ang tingin ni Akhmadaliev, kay tagal siyang pinaghintay nitong si Naoya Inoue. Marami nagsasabi, mukhang iniwasan talaga ni Naoya Inoue itong si Akhmadaliev. But sabi nga nila, you can run but you cannot hide. Ngayon, narito na, mangyayari na sa Japan, Inoue versus Akhmadaliev. Sa ating next chapter, abay tingnan natin, i-breakdown natin ang kalakasan at kahinaan ng dalawang boksingero. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon, tingnan po natin ang kalakasan at kahinaan, ang estilo ng dalawang boksingero, si Inoue at si Akhmadaliev. Simulan po natin dito kay Naoya Inoue, undisputed defending junior featherweight champion, WBC, WBA, WBO, IBF. Lahat yan hawak niya, walang talo, 30 wins, 27 by knockout. Si Inoue mga kaibigan is a puncher boxer. Pag sinabi natin puncher boxer, kapag tumunog ang kampana, ang una niyang hangarin ay patulugin ka gamit ang kanyang mga dumadugundog na suntok. If he can take you out sa santong paspasan, abay ganyan ang kanyang gagawin. Ngayon, kung medyo matibay ka,
Meron siyang plan B, plan C, plan D. Lahat ng plano meron si Inoue. Gagamitan ka muna niya ng mga boxing movement. Meron siyang magandang footwork. In and out, maganda ang footwork nitong si Inoue. Dumidistansya siya to set up yung kanyang dreaded right straight. Maganda ang kanyang body work, ang kanyang body punching. Grabe, para kang nilalay action kapag tinira ka sa bodega nitong si Inoue. Sa pagtatapos ng laban, abay sukatin mo, malamang limit na ang iyong bewang. Yan ang kanyang kalakasan. Ang kanyang weakness, mga kaibigan, yung infighting at yung kanyang pagiging cocky. Minsan masyado siyang overconfident, mga kaibigan. Kapag ikaw hindi natakot kay Inoue at ikaw ay nakagawa ng paraan na siya'y pasukin, doon sa ikangay infighting, lumalabas ang kahinaan ng depensa ni Naoya Inoue. Kasi nga, baluktot na ang kanyang braso, wala siyang sapat na distansya. Kapag dikdikan sa loob, merong tendency si Inoue na ibaba ang kanyang kanang balikat before he throws the right hand. At doon, pwede mo siyang singitan ng isang kaliwa. Bagay na ginawa ni Luis Neri, ni Ramon Cardenas, kung saan pinabagsak nila itong si Inoue. Minsan nagiging kaki si Inoue. Basta na lamang pumapasok, laglagan depensa, pwedeng singitan ng kaliwa. He is a sucker for the left. At kapag infighting nga, sabi ko, kapag dikdikan sa loob, hindi gumagalaw ang ulo, bagsak ang kanyang kanang balikat, perfect for the counter left. Yan ang ginamit ni Neri at ni Cardenas. Now, we go to Murodjon Akhmadaliev. Yan ang kalakasan nitong si Akhmadaliev because siya po'y kaliwete. Ang kanyang pinakamalakas na suntok ay nanggagaling sa kanyang kaliwang kamao. Yan po, he is a southpaw, mga kaibigan. At itong si Murodjon Akhmadaliev is a former world champion. Dati po siyang unified champion, IBF at WBA champion sa junior featherweight division bago siya ma-upset in 2023 ni Marlon Tapales. Now, thinking boxer itong si Murodjon Akhmadaliev. Hindi siya katulad ni Neri at ni Cardenas na medyo taklesa at pasok na lamang ng pasok. Maganda ang kanyang estilo. He was a former 2016 bronze medalist sa Olympics. So, pulido ang kanyang fundamentals. Wala siyang masyadong movement sapagkat itong si Akhmadaliev, mga kaibigan, nung siya bata pa, na-aksidente ito at talagang nasira yung isang binti niya. Kaya medyo aminado siya, limited ang aking movement. Pero he's very aggressive. He comes forward at hindi lang unang muka. Meron po siyang mga jab, right jab. Maganda mga right jabs nitong si Akhmadaliev as he comes in. He doesn't come face first o unang muka. Meron po siyang jab na kanyang vinavari at nagiging right hook every now and then. So maganda ang right jab, ang right hook, at yung kanyang jab straight combination, maganda itong si Akhmadaliev. Maganda ang kanyang spacing, maganda siya mag-control ng kanyang mga suntok, hindi agad inuubos. And of course, a great finisher kapag ikay nalagay sa alanganin dito kay Akhmadaliev. Ang kanyang weakness, of course, tingin na marami, ay yung kanyang tendency na magsimula ng mabagal. Minsan, hindi ganun ka-agresibo si Akhmadaliev early in the fight. Medyo nagko-coast. In fact, kaya siya tinalo ni Tapales in 2023. Nung humabol si Akhmadaliev in the last few rounds, nakapagtala ng lamang itong si Tapales. But in fairness, in that fight against Tapales, mga kaibigan, inactive si Akhmadaliev at inoperahan yung kanyang kaliwang kamay. Yung mismong kamao niya na may problema ay yung power punch niya. Kaya medyo hesitant siya kay Tapales. But sabi niya, he has fully healed at handa na siya makipagsabayan dito kay Naoya Inoue. Dagdag pa ni Murodjon Akhmadaliev, ako ay regular, legitimate, natural 122-pounder. Kumbaga, itong junior featherweight, ito talaga ang kanyang teritoryo, ito ang kanyang tahanan. Samantalang si Inoue ay umakyat lamang from 108 pounds, additional divisions, ngayong 122 pounds na siya. And do take note, mga kaibigan, bagamat naka-apat na depensa na itong si Naoya Inoue ng junior featherweight title, in 2 defenses bumagsak siya kay Neri at kay Cardenas. So nakikita nyo, yung karagdagang timbang, mukhang nahihirapan itong si Naoya Inoue. Some say he might be slipping, sapagkat sa totoo lang, bagamat ikalimang depensa din ito, medyo pipitsugin yung kanyang mga nakakalaban sa junior featherweight division. Siguro yung pinaka-credible, yung Stephen Fulton, yung, of course, Tapales, alam natin, pero yung mga TJ Duhaney, medyo suspect yan, mga kaibigan. So, Akhmadaliev brings in the real formidable opponent. Yan ang kanyang giit. Ako ay natural na 122-pounder.
At hindi ako natatakot pumasok, i-engage itong si Inoue on the inside. Sapagkat sabi ni Akhmadaliev, hindi ako takot sa monster. Marami na akong pinatay na monster. Yung aking, ako'y bata pa, yung aking kahirapan na pinagdaanan, yung aking injury na natamo sa aking binti, na muntik nang matapos ang aking karera sa boxing, lahat yan ay mga monsters na aking pinatay o pinaslam. So sabi niya, he is not afraid of Naoya Inoue. So yan mga kaibigan, ang estilo, ang styles, ang kalakasan at kainahan ng dalawang boksingero. Yes, we believe that Akhmadaliev will bring in a real tough fight dito kay Naoya Inoue. Sapagkat pressure fighter, maestilo at nag-iisip itong si Akhmadaliev. Bagamat sa tingin ng mga eksperto, nananatiling paborito pa rin si Naoya Inoue. He remains the favorite mga kaibigan. They believe na kailangan lang maging more tactical itong si Inoue. Huwag masyadong magbara-bara because Akhmadaliev will make him pay. So this time, he has to be more tactical, less kakinis. Sapagkat Akhmadaliev is also a thinking boxer. Now, Akhmadaliev will try to bring the fight to Inoue. Nakita na niya ang kanyang weakness. Nakita niya kay Cardenas. Nakita niya kay Nery. And he believes he is more equipped, more capable than Cardenas and Nery to really exploit that weakness on the inside, that defense of Naoya Inoue. We should be in for a good fight mga kaibigan because Akhmadaliev and Naoya Inoue represent two of the best boxers dito sa 122-pound division. Iyan ang tingin ng mga eksperto. That is why we are expecting nothing less than a very, very good fight. Ito po mga kaibigan nating express analysia ng bakbakan Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev. What a dream weekend para sa atin. Meron ka ng Canelo Alvarez, Terence Crawford, meron ka pang Inoue versus Akhmadaliev for this weekend. So sit back and relax. Huwag na kayong pumusta mga kaibigan. Ibilin nyo na lang ang pagkain ng inyong pamilya at baka malulumpa kayo sa sugal. Just sit back, enjoy the fights, relish the moments. Sapagkat itong mga great fighters, kapag umakat sa ring, bihira mangyari. So, relish, enjoy the performances of these great boxers. Lahat sila magagaling. Akhmadaliev, Inoue, Crawford, Canelo, all great boxers, all taking on each other in a very, very great weekend for all of us boxing fans. So muli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Ako si Atty. Ed Tolentino, palagi nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.